Hello? Hello, hi. Yes po. I cannot hear you. Ay, Naka-loudspeaker ka ba o naka-headset? yes po, Papa Jack. Naka-handheld ka na ba? Apo. Okay. What's your name? Joy po. Joy. Ang apelyido mo ay to the world. Nyee! Pusang galang humor talaga yan. Woo! Nakakauma yan. Sarap mag-unfollow talaga sa DJ na to. Ay, hindi pala ako DJ. Streamer pala. Anyways, Joy. Ang pangit ang joke ko, no? Nyee! Ang apelido mo to the world. Anong pusang gala. Anyways, ilan taon na si Joy? 27 po. 27. Bakit nangyayang boses mo nangyari sa'yo? Paus po ako. Gusto mo sumulat na lang? O gusto mo ituloy itong usapan na to? Tuloy po. Sige, asan ka ba ngayon? Dito po sa bahay. Nga. Pero saan nga? Visayas po. I mean, general area po. Mula... General area. Hindi naman kailangan specific na address niyo. Pero general area po. Bohol po. Bohol. Si Joy ng Bohol. Yes po. Hindi ka na mahahanap niyan. No? Ano palagay mo sa Bohol Isan? Hindi pa? Nakalaka ng Bohol eh. Sorry naman. 27 years old from Bohol. Nakakita ka na ng Tarsier, Joy. Kaibigan ko po sila. Ay, naku, mahirap ka usap. Guys. Sige. Mm. Okay, Joy. Anong ginagawa mo sa buhay? Sa ngayon po, nagpapalakas at para sa anak ko po. Nagpapalakas. Bakit nanghina ka ba? Nanghihina ako. Hindi naman po. Parang kailangan ko lang ng karagdagang lakas para lumaban pa para sa hustisya na sigaw ng puso ko bilang nanay para sa anak niyang inabuso ng sariling ama. Ha? Oh my God. Akala ko you're just trying to be poetic nung pala may nangyari. Totoo Oh po. my God. I'm sorry to hear that. I'm sorry. Joy, I'm really sorry. Okay lang po. You have a daughter. Yes po, ito po yung kwento. Nakaraang taon po, around October and September po, palagi po akong wala sa bahay kasi naghahanap buhay ako sa labas aside po sa, or nagsa-side hustle po ako aside sa, meron po akong maliit na negosyo dito sa lugar namin. Tapos, ang rason po kasi is, umina po yung negosyo ko na yun at kailangan ko na pong maghanap ng iba pang mapagkakakitaan. Iniwan ko yung anak ko sa tatay niya kasama nung mga tauhan ko sa bahay. Kasama yung anak ko ng 4 na taong gulang, babae po siya. 4 na taong gulang. Yes po. Oh my God. Babae po siya. Wala sa isip ko na ma-experience niya o mangyayari sa kanya. Hindi pumasok sa isip ko ni isang beses. Isang araw, umuwi ako ng bahay. Umaga yon kasi galing ako ng Cebu. Pag uwi ko sa bahay, bumungad sa akin yung mga bote ng alak sa labas. Pumasok ako. Pagkapasok ko, tulog ang lahat ng tao. Nakita ko sa taas ng bahay namin, papuntang kwarto, tulog yung ex ko, kasama yung anak namin. Nagpahinga ako dahil pagod rin ako.
umalis. Tapos bumalik ako ng bahay around 4 or 5 PM ng hapon. Pagdating ko sa bahay, tulog pa rin yung anak ko. Kinabahan ako bigla. Paglapit ko sa kanya, amoy alak siya, amoy ihi. Tinanong ko yung bata, ginising ko siya. Ko, anong nangyari sa'yo? Yung anak Bakit mo, tulog? yung kasi by that age medyo matatanong mo na yung nangyari. Kaya nang i-describe ng Opo, bata. opo, yung anak ko. Sabi ko sa kanya, anong nangyari sa'yo? Sagot sa akin ng anak ko, Ma, lasing po ako. Hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung magre-react ba ako o magre-respond. Kasi Pinainom niya yung bata? ganun po, opo. Kasi ang pagkasabi sa akin ng bata, malasing po ako. Dinescribe niya po sa akin kung ano yung mga alak na nakita kong bote sa labas. Nagsusuka siya, dinala ko siya sa kubeta. Sabi, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, ito ma, pinainom nila sa akin. Pinainom ni Papa at ni Ate sa akin. Bilang isang nanay, wala nang ibang masasakit kung sarili mong anak ko yung magsasabi sa'yo na naka-experience siya ng ganito. Tapos, isang araw, umuwi na naman ako. Galing sa paghahanap buhay kasi ako yung lalaki sa pamilya namin. Hindi na ako bumalik sa pag-aalis-alis. Nakatambay na lang ako sa bahay. Nabanding ko yung anak ko. Sabi niya sa akin, Ma, nakita ko si Papa at si Ate. Sabi ko, anong ginawa? Sabi niya, nagkakantutan Ay, sila. oh my God. So, Hindi wait ko lang, wait lang ma'am. maintindihan. Dalawa yung anak mo. Isa lang po. Isa lang po. Ang nagsabi sa'yo nun ay yung Yung anak ko pong 4 na taong gulang na babae. nakita raw niya yung asawa mo tsaka sino? Yung ate po. Ate Yung mo? hindi po. Yung ibig niya pong sabihin na ate. Eh yun pong tauhan ko na naiwan ko kasama nila ng pag-alis-alis ko ng bahay. Okay. Sabi niya sa akin, Ma, nakita ko si Papa, si Ate. Huwag mo na lang banggitin yung term, ma'am, ha? Kasi Tapos sabi niya, sabi ko, anong ginawa? Ma, naglalaro po sila, ganito. Tapos sabi niya, nanginginig ako na hindi ko maintindihan. Kasi ito pa sabi niya, Ma, kinain po ni Papa yung hotcake ni Ate. Sinubo po ni Ate yung hotdog ni Papa, Ma. Tapos nakita ko rin po, dumede po si Papa. okay, sige ma'am. Let's it's too graphic na for the details. But, ibig sabihin po, your daughter po, di ba? Opo. Was conscious enough to describe to you vividly yung nakita niya. Opo. Opo, Papa. So ma'am, wait lang. Opo. Liwanagin ko lang kasi pa medyo nakakapag-alala tong details, ano. Wala, may ginawa ba yung mister mo sa anak mo? Sabi po meron po akong nakita noon. Yung anak, yung pet shy niya.
pulang-pula, hindi niya ito pinapagalaw, hindi ko mahawakan kahit sa pagligo. Kasi siyempre, sasabunan mo, ganyan. Hindi ko mahawakan dahil masakit daw. Hapde. Sabi ko, wala lang sa akin kasi hindi ko naman alam eh. Pagkahuli-huli na, sabi na sa akin ng bata, pininggir daw ito or hinipo. Tapos, sinisisi ko yung Wait, ma'am, sarili. ganito, wait lang. Siguro sa point na ito, ma'am, we will just stop with the graphic details. Kasi medyo graphic po yung details. Ano. Let's stop dun sa part na you confirmed, nalaman mo to na may ginawa yung tatay niya sa kanya. Opo. Based po doon sa statement po ng anak ko. Ano po ba? Napamedico legal niya yung bata? Opo. Opo. Na-confirm po ito ng medical legal? Sabi po ng medical legal. Matagal yung action ko dahil matagal ko nadala yung bata. Gawa nga po ng hindi ko inisip na mangyayari yun sa kanya. At aminado ako na ipinagsawalang bahala ko. O hindi ko binigyan ng... Gaano po katagal, ma'am? From the time na nalaman mo, how long did it take bago ka nagpunta po ng medical legal? Nangyari po ang lahat September, October. Tapos nalaman po ng buong buo. January po. First week ng January at saka last week ng December. Kasi yung pagsasabi ng anak ko o yung confession niya po, hindi po tuloy-tuloy. Nakabase po ito kapag po siya ay natitrigger sa mga nakikita or mga nangyayari. Ma'am, napakulong niya ba yung lalaki, ma'am? Ito po yung pinakasab, Papa Jack. Nag-file po kami ng case. That is February 9 po. Tapos nakatanggap kami. February 9, ma'am. February 9 this year po? Yes po, this year. Oh my God. Nakatanggap po ako ng order na may nakalagay dismiss. Bakit po? Meron din pong nakalagay na pwedeng i-refile, ganun. Kasi po, unang rason ng piskalya ay kailangan isa-isahin yung affidavit po ng mga perpetrator. Kasi 3 po yung perpetrator. Meron pong nanakal, pinagmumura, sinako, Wait lang. sinampal. Wait. 3 yung perpetrator? Opo, yung biological father po at yung 2 ko pong tauhan na babae at lalaki po. The 3 of them Are still breathing freely po. No. The 3 of them did that to your 4-year-old daughter? Yes po, according to my daughter po. Kasi siya yung nagbigay ng statement. Nasa gilid lang ako na hindi ko malaman kung ano yung gagawin ko. Pero at the same time, sinabi ko sa sarili ko, somehow, tama yung ginawa mong mag-respond ka. Nag-respond ka lang, hindi ka nag-react. Kasi kung nag-react ako, hindi ako makakakalap ng tamang ebidensya na aking magagamit para makamit yung hustisya ng... Well, ma'am, as we speak tonight, ma'am, is there a case na na-file na po? Opo. Kasi kung may case po na na-file, there's
there's no chance we can talk about it. Kasi po, bawal sa batas yun eh. We cannot Meron pong discuss nung time it na publicly po. opo, pero nakatanggap na po kami ng order of dismiss po. At this moment po na pagtawag ko po sa inyo, wala na pong case na nasa piskalya dahil binaba po ito or pinakuha ng piskalya yung aming complaint affidavit at gustong i-refile daw ganito, ganyan. Tapos ako po sa sarili ko bilang survival ng suicide, gawa ng mga pangyayari at hindi ko kinaya. Mas lalo po akong na-frustrate. Kasi hindi biro yung pinagdaanan namin ng anak. Hindi biro na kailangan kong tiisin. Makita yung anak ko na isasalaysay niya ng paulit-ulit kung paano, ano, at paano ginawa. Bilang isang ina, walang kahit na ano. Oh Lord, salita na makakapag-describe kung gaano ako nadurog, gaano ko pinilit na hindi nakalimutan na lang na mag-focus na lang ako sa anak. May Na wag na lang. question, ganito. Joy. No? I mean, are you pursuing the case or tumigil ka na? Up until ngayon po, sa totoo lang, hindi ko alam kasi gustong-gusto kong lumaban. Kaya nga po ako napatawag para marami pong makarinig at umaasa na sana kahit si Tulfo marinig, mag-reach out po sa akin. Kasi gusto ko lang naman makamit yung hustisya ng anak ko. Kasi kahit dun lang po, alam ko na po alam ko po na may pagkakamali ako. Na sana dinala ko na lang sana sinama ko. Ang dami ko pong sana. Kahit eto na lang, kahit dito, na mabigyan ko siya ng hustisya. Masakit sa akin bilang nanay na makikita kong nagmamanifest yung trauma sa utak niya na sa 4 na taon lang siya, pero sabi niya sa akin na makailang ulit at kung sino-sino pa ang nakakarinig kahit yung mga nag-i-interview sa kanya. Sabi niya, ma, kapag pinatawad mo si Papa, ipapakulong rin kita. Imagine po, kahit siya, hindi niya alam kung ano yung justice eh, pero sigaw niya yun. Sigaw niya na, huwag mong patawarin. Bigyan mo ako ng hustisya. Hindi ko po maintindihan. At sobra po akong nanlulumo. Dismayado. Bakit kami na mga biktima kailangan namin dumaan sa samut-saring interview dito, interview doon, affidavit dito, affidavit doon, psych dito, psych doon, para lang patunayan na kami po ay inabuso. Na kami po talaga ay abused.
Bakit on the other hand po yung abuser malay, namumuhay, habang kami po ng biktima, nilalaban namin yung araw-araw na sana buhay pa kami bukas or sana patay na kami bukas dahil sa depression, dahil sa sobrang anxiety, sobrang bigat. Hindi ko po maintindihan. Wala naman po sigurong tanga na nanay kung hindi totoo. Hindi naman po ihaharap yung anak o yung sarili mismo. Kung talagang walang basihan, sobrang sakit. Kailangan mong to the point na ipaparamdam sa'yo kahit ng sistema na sa duda-duda yung inyong salaysay dahil kailangan mo pang dumaan sa ganito, dumaan sa ganyan. Well, in fact, yung probable cause po nasa harapan at nasa bunganga ng bata. So, bilang isang nanay, nakakapaglumo po yung sistema. To the point na kailangan kong tiisin, lunukin, at wala akong magawa kundi isa lang na lang yung anak ko kung sino-sino ang magtatanong para mapagtanggol niya yung sarili niya. Sa gilid lang, ako bilang nanay, sige na, lumaban ka. Hindi ko lubos akalain na kaya niya. Ako rin in denial ng mga panahon na yun. Pero ramdam ko sa puso ko bilang nanay, sigaw ng anak ko, hustisya para sa na-experience niya. Yung anak ko sobrang talino. Alam niya kung anong ginawa. Alam niya kung paano ginawa. Asan po yung anak mo ngayon, ma'am? Dito po siya. Natutulog po. Joy? Opo. This is so heartbreaking to hear. I can only imagine the horror that you're going through. Alam mo, kailan lang, and not so long ago, may lumapit sa akin, almost the same story as you have. And there are very rare occasions sa career ko na I know this is beyond me. I'm sorry, the system has failed you. There are 3,000 people watching on TikTok and 400 on FB. Would you guys kindly help me out here? Pwede bang screenshot nyo tong convo na ito? This will probably, malamang sa blew up ito kasi sa TikTok nawawala to after ng live.
Could you guys help me tag Mr. Raffy Tulfo? Maybe the good senator can help us shed light here. This is just beyond me. Pag mga, not because may radio program, but he's a senator of the republic. Maybe he can help Ma'am Joy. Kaya pala kanina nung kausap ko si Ma'am Joy, ayaw niya magsabi ng details niya. He was really secretive about a lot of details na ganito pala kabigat na. So, hindi, alam mo, Joy, ma'am, Yes po. hindi ko po alam kung may kaya kong ipayo sa'yo because none of what I can tell you tonight can lessen the pain that you're going through. At kapag ginawa ko, even if I try tonight, ma'am, to tell you things para gumaan yan, nagmamagaling na lang ako dito because it's not what you need from me. Hindi yun ang kailangan mo sa akin. No? You are here because there's a cry of a desperate mom who wants justice para sa kanyang anak. And maybe we can have this. Now, there's a lot of people watching us tonight. Guys, itag niyo naman yung senator natin. Maybe matulungan tayo. Kunin niyo yung call na ito at itag niyo si Sir Raffy Tulfo. If he wants to bring this sa radio show niya, well and good. But as a senator of this republic at gusto niya na mga ganito yung mga naaapi, baka matulungan tayo ng Senator Tulfo. This is beyond me. Joy, hindi ko alam kung bakit mo ko tinawagan. Hindi ko alam. Maybe this is the move of a desperate mom. No? Nadudurog yung puso ko. Kasi po nakikita po namin ikaw sa TikTok po. Pag mga pag-ibig, ma'am, medyo mayabang ako magpayo dyan kasi malalim ako dyan. Pero pag ganito po, medyo ma'am, this is beyond me. Alam ko po ang kalakasan ko bilang isang napatagal na rin sa mikropono pero hindi, this is beyond me. Baka pwede kahit kay Senator Riza, kahit sino pong mga senador natin. But well, if you want this so publicly done, andyan po yung radio program ni Sir Raffy, baka kaya. Ito, lampas-lampas po ito sa kaya kong gawin. This is beyond me. Guys, pag sinare nyo itong TikTok natin, mawawala ito eh. Mawawala ito dahil nawawala yung live ng TikTok. No? So sa Blue Up mamaya, mag-upload din naman to sa YT in maybe an hour after our live tonight. Help me tag the good senator. Please. Hindi ko alam ma'am. Yes po. Hindi ko alam Joy kung anong kaya kong sabihin sa'yo. My heart is just shattered into pieces tonight. Kung nakagaan man na nagkwento ka sa akin, that's a little consolation sa amin. But more than that, you need real justice, especially sa anak mo. Ako tatay ako na isang babaeng dalaga yung anak ko and I couldn't imagine yung pain na pinagdadaanan mo ngayon.
baka may nakikinig sa atin ng mga opisyal ng bayan. If you specifically mentioned the good senator, anong panawagan mo po sa kanya, ma'am? Baka makarating po ito. Marami po nanonood sa ating yan. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Kay Senator Raffy po, ma'am, i-address niyo natin sa kanya. Baka, kung may makapick up na ibang natin, especially yung Public Attorney's Office na nakakasakop ng Bohol, DSW di sa Bohol, I mean, the LGUs of, pwede kayo mag-reach out sa akin kasi hindi bibigay ni Joy yung kanyang details. You can reach out to me po. Bohol ka, ma'am, di ba? Opo. So, wag nating yun pa yung bayan specifically, ma'am, But you can reach out to me or yung Public Attorney's Office dyan, DSWD dyan, Women's Desk, Bausi. Senator Raffy Tulfo tayo, ma'am. Ano pong gusto mong sabihin sa kanya? Because you specifically wanted, Mr. Raffy Tulfo. Wait lang. Summer, I don't need your politics in my comment section right now. I don't need your politics in my comment section. Stop it. Yung nagko-comment. No? I don't need your politics. This is not the time for that. Please. Sige, ma'am. Ano pong gusto mong sabihin kay Senator Raffy? Nananawagan po ako sa inyo. Senator Raffy Tulfo. Sana po bigyan niyo po ako ng pansin para po sa aking anak. Ako po ay lubos na sumisigaw ng hustisya para sa mga para po sa aking anak na babae na dapat po paglalaro ang inakakita niya at laging iisipin. Pero na-torture po ng mga pangyayaring hindi dapat yung pag-iisip niya. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako makamit ko yung hustisya po. Tulungan niyo po ako maipanalo ko po ito. Tulungan niyo po ako para po sa anak ko, para po sa kinabukasan niya. Bilang nanay, wala na pong basta sakit pa. Walang katumbas ng sakit at araw-araw kong sinisisi yung sarili ko. This is the least I can do po. This is the least that I can do kasi tapos na po nangyari na. Gusto ko ngayon yung hustisya para sa anak ko. Sa lahat po ng mga nanonood, tulungan niyo po ako na makarating po ito sa kinaukulan at mabigyan po kami ng action. Ako rin po ay biktima ng Bausi. Hindi po madali sa akin. Na aside sa kailangan kong kontrolin yung sarili ko dahil meron din po ako pinagdadaan ng sariling problema. Kailangan ko rin pong iset aside yung sarili ko para sa anak ko. Dahil siya po ay super nalurong. Hindi ko po lubos maisip kung yung klaseng sakit na nararamdaman niya ngayon na kaya niya sa akin sabihin kapag pinatawad mo, ipapakulong din kita. Tulungan niyo po ako. Sigaw ko po ay hustisya.
para po sa aking anak. Para po sa kinabukasan niya po. Ang pag-share po ninyo na ito, makakatulong po sa akin. Para makamit namin yung matamis na pagkapanalo po. Marami pong salamat. Joy, Joy, Yes po. I hope that there itong pagtawag mo sa akin will come to fruition. Sana I'm sure makakarating to sa tanggapan or sa staff ni Senator Raffy. A lot of people will tag him. Pag na-upload naman to sa YT ko, I'm sure people can send to Senator Raffy or whoever, kung sino makatulong sa iyo, yung link. Or I'm sure right now there are even people who have screen recorded this para may tag na. And can you do me a favor, Joy? Can you after our call do sa fan page ko, Yes po. hindi ito pinantawag ko sa fan page ko, can you send me your real name? I will keep it confidential para lang ma-bridge kita sa mga tutulong sa'yo, ha? Opo. Your real name, your contact number, address, and please, if you can, ako lang naman ang makakakita, ma'am, para matulungan kita. Pwede ba na padala mo ako ng ID mo? Picturean mo lang, padala mo. I promise to keep that confidential and only give it to a person who will be there to help you. I'm sure someone will reach out to us tonight. Okay? Yes po. Pasensya ka na sa akin, ha. Ang hangganan ng kaya kong gawin ay magbigay ng payo. That's emotional. And there's nothing that you need from me tonight. Wala kang kailangan sa akin because this is just beyond me. Sa kabilang banda, gusto kitang pasalamatan sa tiwala. No? Hindi ko alam na ganito kaganda yung tingin nyo sa akin para ilapit nyo sa akin to. Kasi this is so beyond me. I appreciate that, but on the other hand, walang point yung appreciation kung wala tayong matutulong sa'yo. So, ipadala mo sa akin kaagad, ha. Pangalan mo, number mo, address mo, okay? At yung ID mo. Para Opo. may ipadala ko lang din sa mga taong tutulong sa iyo. I have here like around 10 people connected to several agencies in the government asking, but mahirap kasi ibigay lang kung kani-kanino to eh. Siguro antayin ko na lang yung kay Sir Raffy siguro or whatnot. But I'll do my best. Ayoko magpangako ngayon. Salamat. Ako humingi ako ng paumanhin sa'yo na wala akong magawa gaano at ito lang yung kaya kong itulong sa'yo magtulay. No? Can you give me a favor, Joy? Yes po. Can you give your daughter a hug on my behalf and tell your daughter the world is not that cruel? That there are good people in the world. Nakapakap ko po siya ngayon. Okay? I will wait for your PM sa akin, ha? Opo. Opo. Some people are asking for your GCash. I don't know if it's what you need. I don't know. But I cannot do that over TikTok. I can do that over at tawag nito at
blew up, no? So, I don't know kung gusto nyo, but you can send with the QR code as well. Okay? Sila naman yan, no? So, yun, guys, no? Joy, maraming salamat. And pasensya ka na, humingi ako ng kapatawaran sa iyo, may hangganan ng kayang ibigay na tulong. Sana napagaan ko ang nararamdaman mo. Opo, sobra po. Naniniwala po ako na kayo po yung binigay na instrumento po. Para po ako ay matulungan at mailapit po ang nangyari sa anak ko. Marami po salamat. Na-appreciate ko po kayo. Sana po mas marami pa kayong matulungan. Sana sa mga nanay ng kagaya ko ng sitwasyon, huwag kayong matakot. Labanan niyo yung inyong sarili. Para sa mga anak natin, wala tayong hindi kayang gawin. Mag-try and try lang tayo. Sana maging wake-up call yung ang pagtawag ko dito kung narinig niyo man. Mami, tumayo ka para sa anak mo. Gaya ng pagtayo ko para sa anak ko. Hindi ka nag-iisa. Yun lang po. I'm sure I will have updates ang mangyayari sa'yo in the future. And I hope yung update na makukuha namin is progress, no? Into the justice for your daughter, ma'am. Again, ma'am, thank you for sa tiwala nyo sa akin, ma'am. And I apologize, may hangganan po ako. Matutulungan naman po tayo ng mga nakaantabay sa atin. Thank you very much po for considering me sa part ito ng trials ko sa buhay, ma'am. Salamat po. Thank you very much, ma'am.